Welcome to the Mimo Perez Podcast, a space for healing, awareness, and deeper human connection. Sa bawat episode, magkasama nating pag-uusapan at pagninilayan ang mayayaman nating karanasan bilang tao, bilang Pilipino, at higit sa lahat, bilang mga anak ng Diyos. Ako po si Mimo Perez. Let's journey together. Hello once again, atin pong itutuloy yung una nating pinag-usapan noong nakaraang episode. Ito po ang ating topic ngayon, ang tunay mong halaga, part 2. Pag-usapan natin yung salitang validation. Kapag valid ang passport mo, pwede kang lumipad o pumunta sa ibang bansa. Kapag valid ang hawak mong certificate, meron kang access or karapatan, o pwede mong magamit ang mga privileges, yan. O isang kontrata, you can lay claim to a property kapag valid yung dokumento na yan. Baligtarin natin, kapag invalid yung ating mga dokumento, anumang dokumentong nabanggit ko, ganun din. Lahat nung pribilehiyo, karapatan ay nawawala sa atin. Naisip ko lang po, ganun din 'di ba sa ating buhay? May mga karanasan tayo na nagba-validate o nag-i-invalidate sa ating pagkatao. Ito po ang ilang halimbawa ng validation or invalidation. Teenager ka pa lang pero kinukonsulta ka na ng mga magulang mo tungkol sa isang family business. Kung ako yun, napaka-validating experience nun. Pero pwedeng adult ka na, pero yung mga magulang mo gumawa ng isang mahalagang desisyon na may seryosong epekto sa buhay mo, pero hindi ka nila kinonsulta. Nakaka-invalidate yan. Meron akong nabalitaan na isang tatay na nagkaroon na ng ibang pamilya, pero yung anak niya doon sa dati niyang pamilya noong dumating na sa hustong gulang para magpakasal, hindi siya inimbitahan. At masama ang loob niya bilang magulang, he felt invalidated. Isa pang example, natatandaan ko may isa kaming participant sa seminar ni Aubrey na ganito yung kinuwento niya sa amin. Alam po sa lahat, Coach Mimo, na ako po yung up for promotion. At talagang deserving naman po ako. I had the respect and support of my colleagues. Pero nung yung panahon ng promotion, finally when that time came, iba yung na-promote. Mas bata, inexperienced, dahil lamang kamag-anak noong may kapangyarihang mag-promote. At tandang-tanda ko na para sa kanya yun ay isang malaking dagok sa kanyang halaga, yung experience of invalidation. Last example ko, pwedeng nung bata ka, walang pumapansin sa inyo sa maliit na barangay o probinsyang pinanggalingan mo. May mga kaibigan ka pero hindi ka masyadong sineseryoso ng mga kapitbahay mo o kababayan mo. And then nawala ka for several years, let's say 20 years. Pagbalik mo, isa ka ng abogado o doktor o pare. Ayan, naku! Biglang ang dami mong kaibigan at kamag-anak, celebrity ang dating mo. That experience ay very validating. So, sa puntong ito kapatid, gusto kitang tanungin, ikaw, ano yung experience mo ng validation or invalidation? Gusto ko pong isipin, bawat tao ay may karanasan nitong dalawang ito. Ang nakakalungkot ay kapag ang binibigyan natin ng importansya ay yung mga karanasang nag-invalidate at hindi natin napapansin na marami rin tayong mga karanasan o mga tao sa buhay natin na nag-validate sa atin. So bago ko po ipagpatuloy ang pagtalakay, magtatanong uli ako o mag-aanyaya sa inyo, sa ating lahat, kasama po ako. Ano ba yung mga
karanasan natin sa buhay na nagparamdam sa atin na mahalaga pala nga ako. O naramdaman natin na wala pala akong halaga. Hanggang dito lang pala talaga ako. Yan. So, kailan o paano mo naramdaman na pinahalagahan ka? Gayon din, kailan o paano mo naramdaman na hindi ka pinahalagahan? Pag-uusapan po natin ngayon ang 4 sources of validation. Ito po ay madalas namin ginagamit ni Aubrey sa mga training programs o retreats na aming ibinibigay, lalo na kung akma sa tema ng aming pagsasanay. Ano po? So merong 4, pwede nating sabihin na pwede tayong paghugutan ng sense of validation or worth o halaga, no? Ang una ay itatanungin ko muna pala kayo para bago ko sabihin yung una. Sino ang unang nagparamdam sa'yo na mahalaga ka? Nai-imagine ko po ang mga sagot ninyo. Magulang. Nabanggit natin noong nakaraang episode sa part 1 nitong ating paksa. Pwedeng yung mga tumayong magulang. Sila yung nagparamdam sa'yo na mahalaga ka. Valid naman yung sagot na yun, ano? Bago ka mapahalagahan ng kaklase mo, ng teacher mo, ng pastor o pari sa parokya nyo o nung sino pa man, ang una ay yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Pero ang sunod ko pong tanong ay ito, sino naman yung mga tao na unang nagparamdam sa'yo na hindi ka ganun kahalaga? Hindi man nila yan sinabi, hindi man nila sinabi sa'yo, hindi ka mahalaga. Naramdaman mo sa salita nila, sa pakikitungo nila sa'yo na hindi ka mahalaga. Alam niyo po ang sagot, magulang din o mga tumayong magulang. Kahit pa nga siguro yung mga magulang na sabihin natin well-intentioned, mahal na mahal ang kanilang mga anak, sila pa rin po ang may sasabihin natin ay, hindi ko sasabihin guilty na parang sinadya nila. Kasi alam niyo po, madalas ang pagkasugat ng pagkatao ng isang bata na nanggaling sa magulang o yung tinatawag nga nating experiences of invalidation, hindi sinasadya. Ang term na ginagamit ay unconscious, no? So, kung yung mga magulang mo ang unang nagparamdam sa'yo na mahalaga ka, yun din mga magulang mo o tumayong mga magulang ang unang nagparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga. Halimbawa, kinukumpara ka nila sa kapatid mo. Ang gusto nila, i-encourage ka, i-motivate ka. Pero ang bukang bibig ng magulang mo, ng iyong ama o ng iyong ina ay, anak, ano ba? Hindi ka tumulad sa ate mo. Ayan, di ba? O kaya ay, ba't hindi ka gumaya sa kaklase mo? Ayan. Bilang bata, hindi natin ina-analyze yun na ang gusto lang nila, tayo ay ma-motivate. Pero ang nararamdaman natin, magiging mahal lang ako ng magulang ko o ng mga tao sa paligid ko pag ganun na ako kabait, ganun ako katalino, ganun ako kagaling. Gusto ko pong isipin, lahat naman tayo nakaranas niyan, tama po ba? Alam niyo po, nung bata ako, marami kasi kami magkakapatid. Yung mga magulang ko po noong kapwa pa sila nabubuhay, hardworking people, talagang kinakarir ang pagiging mabuting magulang. Pero sila ay mga tao na may mga limitasyon at madalas hindi sila aware sa kanilang limitasyon. Pero malinaw sa kanila yung gusto nilang mangyari. So halimbawa, may mga dumating na bisita. Ako po kasi yung bata na nung bata ako talagang malikot
ako, umuwi ako, may libag daw ako sa leeg, dito sa tawag ba dito? Nalimutan ko na yung tawag dito eh. Yung alak-alaka ng braso. Yan, may libag daw ako dyan, tapos amoy araw ako, tapos punong-puno ako ng mga rubber bands. Yung bulsa ko punong-puno ng mga cards na maliliit, ang tawag ay text. Yun ang text noon, hindi yung text ng cellphone, no? Mayroon pa akong tirador. Yan, mahilig akong maglaro, lalo sa init ng araw. Minsan meron dumating kaming bisita. May pumaradang sasakyan. Tapos may dumating na mga bisita, ang mga magulang ko. Siyempre, nandun ako, nakatingin ako. Curious, bata. Nako, yung nanay ko na mahal ko, bigla akong sinabihan, "Hoy, nakakaya itsura mo. Doon ka, magtago ka na. Ano nakakaya? Doon ka sa loob." Ayan. So, in other words, pinatago ako. Ayan. Para sa maraming gusto kong isipin, para sa ibang tao, that can be a very, very invalidating experience. Lalo kung paulit-ulit, na pag nagsasalita ka, sasabihin ka na, huwag ka maingay. Usapan to ng matatanda. Di ba yung mga bata po makukulit? Pero naisip ko lang, pwede naman siguro na pag may sumisingit na bata, kasi hindi pa niya alam yung, wala siyang alam about protocols o proper decorum, di ba? Mga bata yan eh. So pwede nating turuan with kindness. Sasabihin natin sa mga anak natin, "Ay anak, nag-uusap pa kami ng iyong tiya, ay mamaya na." O kaya sabi ka, "Ano ba yung tinatanong mo?" Siya, "Sige, mamaya ganyan. Yung in a nice way, kasi pagka ganyan, nakaka-validate yun. May boses pala ako. Pero pag dinismiss natin ang isang bata, siya, malis na, maglaro ka doon. Pwedeng maglalaro ang isang bata, pero dala-dala na niya yung dahan-dahang nabibuild sa kanya, within him or herself, ng yung paniniwala na, wala akong boses. Hindi ako dapat nagsasalita. Ayan. So, balik ako sa kwento ko. Nakakandaan ko po, may kaibigan ako. Nahuli niya ako sa kusina. Kasi nakasara nga yung kortina. Nakasilip ako dun sa mga pinamimeriendang mga bisita. Sabi nung kalaro ko, "Hoy, Mimo! Anong ginagawa mo dyan?" May mga bisita kami. Ba't ka nandyan? Sabi ng nanay ko, nakakahiya daw ako. Pag binabalikan ko yun, natatawa ako kasi nasa isip ko yun, pero buti na lang hindi ako naging mahiyaing bata. Pero halimbawa po, kami ni Aubrey, pag dumadalo kami sa mga pamilya, sa ibang mga tahanan, kaibigan man ito o mga nag-invite sa amin, magkakaiba kami ng karanasan. Nakakatuwa yung minsan uupo kami, biglang may uupong bata sa tabi namin, mas biglang magkikwento, tatanungin ng mga pangalan namin, ano ginagawa namin, tapos yung nanay o yung tatay nangingiti, tapos sasabihin, "Ay nako, Mimo, Aubrey, pasensya na kayo, talagang makulit siyang batang yan." Nakakatuwa yun kasi ibig sabihin, bago pa kami dumating sa bahay na yon, naranasan ng batang ito na pwede siyang makipag-usap sa bisita, na pwede siyang magtanong, na walang nakakahiya sa kanya. On the other hand, may mga karanasan din kami na kami yung lalapit sa bata na kahit alam mong marunong magsalita, nauunid. Tapos, anong pangalan mo? Ganyan. Tapos biglang mamaya magsasalita yung magulang. Tinatanong ka, ano daw pangalan mo? Nasaan ang dila mo? Ayan, medyo ramdam ko na namin. Magamit hindi namin hinuhusgahan ang magulang kasi hindi naman namin alam ang punot dulo ng kanilang mga kwento. Pero madaling ipalagay na ang mga magulang, with all their good intention, na gusto lang nilang madisiplina, mag-behave ang mga bata, baka napasobra sa emphasis sa disiplina, hindi nila namamalayan na invalidate yung bata. Kaya pakiramdam niya, nakakahiya ang magsalita. Sooner or later, papasok sila sa eskwelahan. Ito yung mga batang takot magtaas ng kamay, takot magsalita. Hindi maipakita yung kanilang likas na galing kasi maagang na-invalidate. So ito yung una source of validation. Nagaganap yan sa tahanan.
ang mga magulang ang pangunahing tauhan, o sabi ko nga, tumayong magulang at yung mga tao sa paligid. Sila yung parang echo chamber yung mga yan, ha, kasama doon sa grupo na papagalitan ka magulang mo, tapos iirapan ka ng kuya mo at ay nako, talaga yung mama, yan talaga pong isang yan eh. Yan. So naririnig mo yung pagbata ka, o kaya naman kabaligtaran, binavalidate ka. Anak, ang sarap ng nung niluto mo, nakakatuwa naman, marunong ka na palang magluto. Oo nga ate, ganyan. May maliit kang kapatid. So, ito pwedeng sabay na nagaganap sa isang pamilya. Pero again, magandang ma-realize, baka kamusta ka ngayon? Marami ba ang nakasugat sa iyo nung bata ka na hindi mo namamalayan hanggang ngayon nagdududa ka sa iyong worth bilang tao? Lagi kang nagse-second guess kung tama ba ang sasabihin mo. Ayan. Kasi marahil doon ang galing sa karanasang yon. Ang nabanggit ko nga pong karanasan ng isang miyembro ng aming pamilya, yun nga, bit-bit niya sa pagtanda, yung sinabi sa kanya nung kabataan niya na siya ay black sheep. Minatatandaan pa nga ako na isang seminar participant, habang kumakain po kami, nagkikwentuhan kami, tinatanong nila ang mga, so nakikwento ko na sa bahay namin, kami ni Aubrey, wala kaming gender roles. Ibig sabihin, walang trabahong panlalaki o pambabae. Kasi anumang trabaho ay pagkakataon para namin mahalin ang isa't isa. Dahil mahilig akong magluto at marunong akong mas bilis akong maglaba. Although nung una, sabay kaming naglalaba. Kalaunan sabi ko, ako na lang kasi marami akong hindi kayang gawin na siya ang gumagawa. No? So, anyway, so nabanggit ko yung paglalaba. Biglang sabi ng isang participant ganito na kasama ko sa table, ay nako, sa lahat ng trabaho, gagawin ko po lahat na Sir Mimo. Yung paglalaba po, hate na hate ko. Sabi ko, pwede bang ayaw lang, hindi hate? Basta hate ko po. May kwento yan. Hindi, hate ko lang po. Sige, balikan mo, bakit mo hate ang paglalaba? Kasi ilang araw po yung aming seminar. The following day, lumapit siya sa akin. Naku, Sir Mimo, akala ko talagang hate ko lang ang paglalaba. Meron pala pong kwento. Tapos ang sabi niya, natatandaan ko po noong bata po ako, ang nanay ko po tumatanggap ng labada. Tapos aawa po ako sa kanya kasi nakikita ko po mapupula at sugatan minsan yung kamay niya. Tapos pagod na pagod siya pagdating ng gabi. Dahil gusto ko pong iparamdam sa nanay ko na mahal ko siya at sumusuporta ako sa kanya. So, madaling araw po, gumising ako. Yung pong mga labada, nilabahan ko po. Akala ko po matutuwa siya. Talagang ini-expect ko po. Naku, nang magising po siya, galit na galit. Sino daw nakialam sa labada niya? Nung tinuro po ako ng kapatid ko, inirapan po ako ng matalim. Tapos ang ginawa po ng nanay ko, lilapitan yung mga nakasampay. Nung inamoy at hindi niya nagustuhan ng amoy, hinihilan niya. Ako, nagsayang ka lang ng tubig at ng sabon. Sa susunod, huwag kang makaialam sa ginagawa ko. Simula po nun, hate na hate ko na ang paglalaba. Hindi po natin i-judge yung nanay na yun kasi posibleng mahalaga sa kanya yung quality ng paglalaba dahil yun ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Pwedeng marami siyang problema, pero ang nakakalungkot, hindi niya nakita ang effort ng kanyang anak. Ang nakita niya yung mali. Kung kalmado sana yung nanay, pwede ka, ay naku anak, natutuwa naman ako, talaga naman, natouch naman ako. Pero anak, sa susunod, samahan mo ako sa paglalaba, tuturo ko sa'yo, ito ulitin natin to kasi medyo may amoy pa eh. Okay. Pero hindi ganun ang nangyari. At ang resulta, dinamdam masyado ng ating bida. Naalala ko po, may ganun din akong karanasan eh. Kasi sa probinsya ng Mindoro, kung saan po ako nakatira, doon sa aming bayan dati, sa bayan ng Bako, ako nakatira ay pag uwi ko ng classroom, alam ko na kailangan kong manguhan ng ang wala pa noon kaming gasol or talagang kahoy ang ginagamit na panggatong. So, ang ginawa ko, pagkahubad ko ng aking uniform, nagpunta na po ako sa
doon sa nyugan, sa taniman ng mga nyug, kung saan naghahanap ako ng mga tuyong palapa, tapos pinuputol ko, tinatali. Mga mahigit 1 oras na po akong naghahakot. Yung pala po tatay ko, nasa harapan ng bahay, hinihintay ako. Kasi ihuutusan na akong kumuha ng panggatong, wala nang panggatong. Hindi niya alam, nandun ako sa likod, doon ako dumadaan sa likod. Nung makita niya ako, pinalo niya ako, hinabol niya ako ng sinturon. Samang-sama po nung loob ko nun sa tatay ko. Alam niyo po yung tatay kong yon, napakabuting tao, paladasal, palasimba. Pero tatay ka, magulang ka o hindi, we have moments like that. So, ang sinasabi ko po ay ito, habang pinag-uusapan natin to, mag-ingat po tayo na pag binabalikan natin ang ating mga ganitong karanasan, wag tukuyin natin yung karanasang nakasugat. Pero siguro maging maingat tayong wag sisihin ang mga magulang natin kasi lahat tayo pwedeng may mga ganong moments. Importante lang na yun pala. Ano po? Kasi ito yung pinag-uusapan natin hindi para balikan ang sugat at damahin uli ang hapdi, kundi para maunawaan ano ang mga karanasan natin ngayon as an adult. Ano yung mga karanasan natin na nakasugat? Ano naman yung mga karanasan nating nakapagbigay sa atin ng halaga, starting with our parents and families, no? Ano po? Okay. Siguro pwede na po 'yon, puntahan na natin yung ikalawang source of validation. Ang ikalawang source ng ating validation ay mga ibang tao. Kasi paglabas natin ng ating tahanan, ito na ang sunod na magba-validate o magi-invalidate sa atin. Mga kalaro, kapitbahay, kamag-anak, teachers, ayan. Diba? Pwede nga na valid. Halimbawa, nung bata po ako, mahilig na ako mag-drawing. Bas pag meron akong binibilan ako ng nanay ko ng chalk nung makita niya na mahilig akong maguso, pinapayagan ako ng mga magulang ko na mag-vandalize. Nagdo-drawing ako sa likod ng pintuan, ng mga dingding namin, gamit ang chalk lalo. O kaya yung mga yung tatay ko po photographer. Marami siyang mga lumang larawan. In fact, pag binabalikan ko po, medyo nagigilty ako kasi yung mga black and white pictures na malalaki sa Korean War o nung siya ay photographer po siya ng yumaong President Magsaysay sa Malacanang. Yung mga pictures po nun, yung likod po nun, may drawing ni Batman, ni Spider-Man, yung mga kalabaw, drawing ako ng drawing. Nakakatuwa po dahil validated ako doon. Naririnig ko yung mga magulang ko. Pinagmamalaki ako sa mga kapitbahay. Kahit yung mga kapatid ko, ay magaling mag-drawing yan si Mimo. Ayan. Pagdating ko sa school, lalo pa akong na-validate kasi ako yung binibigyan ng task na mag-disenyo ng stage kahit bata pa ako. Yan. Pero sa kabilang dako, mayroon din tayong mga karanasan na hindi na nga tayo na-validate sa bahay. Pagdating natin sa eskwelahan, mangangahas tayo. Pagtaas natin ng kamay, mali yung sinabi natin, pagtatawanan tayo. O lalo na kung napatapat ka sa isang guro na medyo masungit, ayan. Karanasan din natin yan. Hindi tayo nagja-judge, pero may mga teachers na marami rin sigurong bit-bit na mga bagahe, no? Nabanggit natin yan dati. Hurt people. So kung minsan, nadi-discharge yung sa performance ng kanilang duty, yung kanilang mga bagahe na yan. At yan, nakaka-invalidate pag pinapagalitan ka, napapahiya ka. Yan. So, magandang tingnan ngayon. Ano ba yung kumapal? Yung sense of validation o yung sense of invalidation? Ikaw ba ay sinabihan ng mga kaklase mo na, uy, ang ganda-ganda mo naman ng penmanship mo. Okay. Uy, magaling ka palang mag-basketball. O kaya ikaw yung hindi sinali sa choir o sa varsity. Ayan. O, yun nga, lagi kang tinutokso, binubuli, ano po. And these experiences from other people, we bring this through adulthood. Dumadating nga yung punto na
Yun nga, takot tayo mag-volunteer. Kahit adult na tayo, umaattend tayo ng mga seminar, may magaganda tayong idea, pero doon tayo sa hulihan na uupo, o meron tayong tanong, hindi tayo nagtatanong, hindi tayo nagtataas ng kamay. Yan ay malaki ang tsansa na yun ay naiimpluwensyahan, nakukulayan ng mga una nating karanasan of validation or invalidation. Meron pong isang psychoanalyst, Freudian psychoanalyst, ang pangalan niya ay Karen Horney. Siya po yung nag-propose ng term na bawat isa tao daw meron nung tinatawag na tyranny of the shoulds. Meron tayong mga mapang-alipin na mga dapat. Ayan. Ito yung parang wala na, hindi natin alam kung sino nagsabi, pero sa isip natin baka sabihin nila, baka isipin nila. Ayan. At yung pagkilos natin laging naiimpluwensyahan ng iisipin o sasabihin ng iba. Ayan. Kaya nakakalungkot yun. Kunbawa, pwedeng may asawa ka na, pero laging ang kukto tanungin mo pa sa halip yung asawa mo o sarili mo, mahal pag ginawa na ito, baka sa isipin ng mga kapitbahay natin. Ayan, mga ganyan, di po ba? Gusto kong tapusin tong part na to sa isang kwentong barbero. May isang mag-ama, siguro narinig nyo na naglalakad, may hila-hilang kalabaw. May 5 silang bayan na pupuntahan eh. Pagdating nila sa unang bayan, narinig nila yung mga tao sa tabi ng kalsada. Ang sabi, ano ba naman yung mag-amang yan? Ang tanga-tanga, may kalabaw, hindi sinasakyan. Ba't sila nagpapakapagod? So sabi ng mag-ama, anak, sabi ng tatay dun sa anak niya na mga 9 years old, anak, oo nga, sakay tayo. So sumakay sila sa kalabaw. Pagdating nila sa ikalawang bayan, ang mga sinasabi ng mga tao, ay grabe, that's animal cruelty. Pwede namang isa lang ang nakasakay. Bakit sila pareho yung nakasakay? Ayan. So sabi ng tatay, anak, ikaw na lang ang sumakay, nakakahiya nga, nakakawawa pati yung kalabaw natin. Pagdating nila sa ikatlong bayan, sabi ng mga tao, mga bata ngayon, walang paggalang o respeto sa matatanda. Dapat yung matanda ang pinasasakay. So, syempre, yung bata hiyang-hiya. Sabi dun sa tatay niya, tay, kayo na po yung sumakay. Pagdating sa ika-4 na bayan, yung tatay naman nga yung nakasakay. Sabi ng mga tao naman, ang kapal naman ng balat ng matandang to. Tigas-tigas ng buto siya yung matanda, pinaglalakad yung bata. Ay, talagang... So, anyway, yun nung ika-4 na bayan. Pagdating po nila sa ika-5 bayan, nagulantang po yung mga tao, walang nakapagsalita kasi pasan-pasan ng mag-ama yung kalabaw. And, hindi ko alam kung narinig nyo na yun, pero ang aral po dun, nagiging katawa-tawa tayo kapag lagi na lang iniisip natin ang sasabihin ng iba. Meron pong isang kasabihan na ang pinakamasikip daw po na kulungan ay ang makulong ka sa iisipin at sasabihin ng ibang tao. So, yan yung pangalawang source of validation, other people, no? Puntahan natin yung pangatlo. Ang pangatlo, sarili. Pagka binigay man o hindi binigay sa'yo ng pamilya mo o ng ibang tao, yung pagpapahalagang nararapat sa'yo, nasa iyo ang kapangyarihang ibigay yun sa sarili mo, lalo na kung isa ka ng adult. Ang problema po, alam nyo, karamihan daw sa ating mga tao na i-stuck doon sa first two sources of validation, sa pamilya at sa ibang tao. Maraming Pilipino ganun, di ba? Nagpapakahirap tayo dahil para sa pamilya. Maganda naman yon, pero nalilimutan ang sarili. Di po ba may mga bukang bibig pa nga ang mga Pilipinong ganito? Ako kasi yung tao na kahit isusubo ko na, pag pamilya ang nangailangan o pag may taong lumapit na ibibigay ko pa. Masaya akong nakakatulong at napakaganda naman nun, wala pong masama. Pero maganda din po sigurong tanungin natin ang sarili natin pag ganun. Pinapahalagahan ba natin ang ating sarili sa isang paraan na nagbibigay buhay sa atin? Kasi kapag
ang halaga natin ay manggagaling lang sa ibang tao, sa labas ng sarili, yun, malungkot yun. Ano po, natatandaan ko po. Nagsisimula po ito, again yung nabanggit natin sa first part ng ating topic na ito, ang tunay mong halaga, yung sinabi ni Henry Nouwen about self-rejection. Nagsisimula yan bilang bata. Minsan po sa isang reunion, family reunion namin, may isa kaming kamag-anak, may isa siyang anak, almusal to. So lahat kami nagkakagulo dun sa masarap na niluto ng aming nanay. Yung may bata na, syempre, lahat gutom, bata at matanda kasi galing ka sa magdamag na pagtulog. Yung bata parang malungkot tapos hindi kumakain. Doon tinanong nung nanay, ganito po ang sagot ng bata. Ito po ay siguro 8 or 9 years old. Sabi niya, bakit nga ayaw mo? Tapos nang pinilit siya, bunulong sa nanay niya, sabi, ayaw ko pong tumaba. Ayaw niyang tumaba. Sigurado po ako, ayaw niyang tumaba kasi alam niyo yung mga bata ngayon, nakakalungkot. Kasi ang aga-aga nilang na-expose dun sa tinatawag nating unrealistic standards. Bata pa sila, kinukumpara na nila ang sarili nila. Hindi naglalaro, baka umitim. Hindi kumakain, baka tumaba. Nakakalungkot yun. Kasi again, ang mahalaga naman kasi sa kanila, matanggap sila. Kung pipintasan ako, lolokohin ako dahil sa kulay ko, sa itsura ko, magsasakri. Yan. Pero hindi nila nare-realize ang agang na program ang isip ng isang tao pagkaganyan sa iisipin at sasabihin ng iba, hindi binibigay sa sarili. Yan, nagse-self-reject. Ang positive naman na isang example na pwede kong of experience of validation ay yung natatandaan po ninyo si Norman King, yung Aita na naging commercial ng isang nalimutan ko kung ano yung kumpanya na yon na ginamit siya sa commercial, sa isang advertisement, na itong si Norman King na isang Aita ay nung bata siya ay pumasok siya sa isang lowland school, no, sa mainstream, no, na school. At niloloko siya sa kanyang itsura dahil mas maitim ang balat niya, pango ang ilong niya, kulot. In other words, iba siya. At nagkaroon siya ng insecurity. Pero dahil pangarap niya na makatapos, patuloy siyang pumapasok. Pero malungkot siya pagka nagkikwento siya sa nanay niya na nabubuli siya o napipintasan siya, napapagtawanan. Mabuti na lang merong magulang ang batang ito na nagsabi sa kanya, anak, tanggapin ka o hindi ng ibang tao, ang mahalaga, tanggapin mo ang sarili mo. Nakakatuwa yun kasi alam po ninyo, isang patunay na natanggap ni Norman King ang kanyang sarili. Siya ang kauna-unahang Aita na graduate sa University of the Philippines at nang umakyat siya sa stage, siya ay nakabahag. Tanda ng kanyang pagyakap, pagtanggap at pagiging proud sa kanyang identity bilang miyembro ng grupo ng indigenous people, no, ng tribo ng mga Aita. So, magandang tanungin sa puntong to ang sarili natin. Binibigay mo ba sa sarili mo? Kasi ito po ang lagi namin sinasabi din ni Aubrey sa isa't isa at pag nagbibigay kami ng training. Ang susunod na dapat magpahalaga sa iyo after ng Diyos, hindi asawa, hindi magulang, hindi ibang tao, ikaw. Kasi habang hintay ka ng hintay ng pagtanggap ng iba, nilalagay mo ang sarili mo sa isang posisyon na masasaktan ka lang kasi hindi mo hawak yun, hindi mo kontrolado. Samantalang pagtanggap mo ang sarili mo, pag pinahahalagahan mo ang sarili mo, secondary na lang, bonus na lang kung tanggapin ka o pahalagahan ng pamilya o ng ibang tao. Pero halimbawa magdidesisyon ka at malinaw sa pagdidesisyon mo na wala kang inaagrabyado, wala kang sinasagasaan, kahit hindi sumasang-ayon ang pamilya mo, kahit hindi sumasang-ayon ang iyong mga kaibigan at ibang tao, pwede mong pangatawanan ang desisyong yan. At yun ay magagawa mo lamang kung mas mayroon kang sapat na validation para sa sarili. Ang ikaapat na source of validation, sino pa ba kundi ang ultimate source of validation? Walang iba kundi ang ating Diyos.
ay siguro sasabihin mo, oh, paano Mimo kung hindi ako naniniwala sa Diyos? Okay lang yon. So magsisimula ka sa sarili mo. Ang akin lang tawag dito reservation kumbaga doon sa ganon ay minsan nagdududa tayo sa sarili natin, tama ba? So, pero yun nga, walang masama doon, pero yun, doon nga magsisimula sa sarili. Pero para sa maraming Pilipino na naniniwala sa Diyos, ano man ang ating relihiyon, ang ultimate source ng ating validation, sarili. Kahit ka itakwil ng magulang mo, itakwil ng ibang tao, o kahit duda ka sa sarili mo, alam mo merong Diyos na tanggap ka kung sino ka. Pero at this point, magandang linawin, ano ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Kasi kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay nakulong doon sa isang Diyos na malupit, mapanghusga, na parang Big Brother na maraming CCTV, bawat kilos mo nakabantay siya, paparusahan kapag mali ka, gagantimpalaan kapag baka mahirap yung ganong ikaw din ang unang maghuhusga sa sarili mo pagka ganon. Hindi mo mabibigay sa sarili mo yung nararapat na pagkilala sa sarili bilang anak ng Diyos. Pero pag ang pagtingin mo sa Diyos ay isang amang mapagmahal, isang purong pag-ibig at walang kondisyon ang pagmamahal sa iyo. In fact, ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nakadepende sa kakayahan mong mahalin siya o hindi, no? In other words, God's faithfulness does not depend on your faithfulness. Pag ganyang Diyos ang kilala mo, yung alam mong sasaluhin ka niya, kahit siguro hindi siya nag-a-approve sa mga maling ginagawa mo, pero alam mong ginagamit ng Diyos ang pagkakamali mo para katuruan, hindi kanya iniiwan, at handa kanyang yakapin tuwing umuuwi ka sa kanya. Kapag ganyang Diyos ang kilala mo, meron kang paghuhugutan ng validation na pwedeng ibigay mo naman sa sarili. So magkamag-anak yung 3 and 4. Pag yung 4, yung Diyos mo nga, ulitin ko, ay isang judge. Ang iyong tingin sa Diyos, most likely judgmental ka sa sarili, judgmental ka rin sa ibang tao. Pero pagka patuloy mong inaanyayahan ang Diyos o pagtuloy mong inahayaan ang Diyos na mahalin ka lang niya, kahit parang hiyang-hiya ka sa sarili mo, tapos inaalaw mo lang ang Diyos na mahalin ka niya, at tapos palalim ng palalim yung karanasang yon. At lalalim lang ng lalalim yung pagtitiwala mo at pagkamangha sa pagmamahal niya. Yun yung panahon na kahit anong trahedya ang dumating sa buhay mo, pwede kang malungkot, umiyak, maghinagpis, pero hindi masasaid yung makakapitan mo na Diyos, no? Natatandaan ko isang mabilis na kwento nung nagkaroon ng matinding trahedya sa Kabikulan dahil pagputok ng bulkan, yung mga malalaking mga boulders lahar na nakadeposit sa kanyang mga dalisdis ng bundok ng Mount Mayon. Nung after some months, may dumating na isang malaking bagyo na bumungos ang ulan, rumagasayang lahar niya. Tinabunan ng maraming mga barangay, lalo na po doon sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Nagpunta po ako doon. May kasama akong ilang mga kasamahan para mag-provide ng psychosocial debriefing sa mga biktima. At sa aking paglilibot dun sa evacuation center, nakilala ko ang isang lolo. Nung kinakausap ko siya, nadudurog po yung puso ko kasi 16 na miyembro ng pamilya niya ang namatay. Asawa, anak, manugang, apo, mga kamag-anak. Habang nagkikwento siyang ganun, ang natanong ko lang po, saan po kayo kumukuha ng lakas, lolo? Ang linaw-linaw po ng sagot niya, hindi ko makalimutan. Sabi niya, iho, sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Alam po ninyo, panahon yun ng simbang gabi. Hindi ako nagulat na kahit nasa evacuation center siya, the following morning, early morning, doon sa karatig na simbahan, nandun siya. Nakita ko siya, nakapikit at umiiyak at nagdadasal. Hindi nagapi ng matinding trahedya ang taong ito dahil meron siyang pinaghuhugutan ng lakas. Yung tinatawag ko nga natin na ultimate source ng validation, ang ating Diyos. Sa punto pong ito, magandang linawin na madalas sa buhay natin, depende sa ating karanasan, ganun ang chronology. Ang number 1, magulang pamilya,
then ibang tao, number 2, then sabi ko nga, madalas na-stuck tayo doon. Swerte kung nagawa nating maibigay yon sa sarili natin. Pero mas nabibigay natin sa sarili natin pag merong tiyak na panggagalingan. Kaya kung kung 1, 2, 3, 4 ganyan, babalik rin natin dapat ang 1, pag adult na tayo, dapat ang 1 ang Diyos. Kasi siya yung ng ultimate source di ba? Dapat, kung nung bata tayo, ang mahalaga sa atin yung sasabihin ng magulang at ng ating o ng ibang tao. Ngayon, ang pinakamahalaga sana ay ano ang kalooban ng Diyos. Yung halaga natin, doon natin kukuhanin, hindi sa opinion ng ibang tao. At ang pangalawa, kasunod agad ng Diyos, sarili. Sabi ko nga po, bonus na lang kung yung mga magulang mo o ibang tao ay sumasang-ayon sa mga desisyon mo o sa gusto mong mangyari o sa pangarap mo. Pero sabi ko nga, kung may nagawa kang pagkakamali, itakwil ka nila o hindi sila approve sa mga desisyon mo, nagpalit ka ng relihiyon, may mga bagay kang dinesisyonan na para sa tingin nila ay mali. Kung wala kang sinasagasaan, kung sa iyong tingin ito yung mabuti, at lalo na kung hinuhugot mo ito sa iyong relasyon mula sa Diyos, maaari kang maging masaya at maligaya. Valid yun. Hindi mo kailangang hintaying i-approve ka ng ibang tao ng pamilya mo bago mo maramdamang kumpleto ka. So, number 3, pamilya. Number 4 pa po ang ibang tao. Alam nyo po, nakakalungkot, sabi ng maraming mga dalubhasa, nakakalungkot yung number 4, yun yung number 1 ng marami sa atin. Diba? Minsan lalabas ka na lang ng bahay, nakaharap ka sa salamin, sabi mo, sinuot ko na to kahapon niya nung isang araw baka sabihin naman ng ibang tao, wala na akong ibang damit, magpapalit ka. Hindi mo nare-realize ang nag-decide sa'yo, ibang tao. So, sana po sa pag-uusap natin to ay marami tayong na-realize, ako rin, tayong lahat, no, na mahalaga sa ating personal healing, integration, and empowerment na makita natin itong sources of validation. At higit sa lahat, mahalaga ito sa ating ongoing spiritual transformation. Magkakaiba po tayo ng kwento, pero lahat tayo nakaranas ng validation at invalidation. May mga tao at karanasang nakasugat sa atin, may mga tao at karanasan na nagparamdam sa atin ng malasakit, ng pagtanggap, ng pagmamahal. Ang akin pong panalangin para sa ating lahat, na sana makita natin na sa tulong ng biyaya ng Diyos na life is a precious gift. Not only beyond our imperfections, but sometimes, or more importantly, precisely because of our imperfections. Thank you for being part of the Mimo Perez podcast. Sana nakatulong sa iyo ang ating pagninilay, at kung talagang nakatulong, consider sharing it with someone who might need it today. Hanggang sa muli po, stay present, stay gentle, and keep walking the path toward wholeness.